patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Wish ko lang. Sa mga panahong dumanas tayo ng unos sa buhay, paano natin ito hinarap? Lumaban ba tayo o tumakas? Hindi madaling gunitain ang mga ganitong pangyayari, pero hindi rin siguro natin namalayan na pinatatag tayo ng ating karanasan, kaya natin nalampasan ang mga pagsubok na ito. Si Lolo Ricardo, hindi naniniwala na wala na siyang silbi sa buhay matapos maputol ang kanyang mga paa. Dahil daig pa niya ang mga taong walang kakulangan sa dami ng kanyang kayang gawin. Ang kwento sa likod ng pagtitinda ng segunda-manong damit ng mag-iinang sina Gina, Princess at Rose Ann. Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang. Isang nilalang na tila kalahati lamang ang katawan ang madalas mamataan sa mga bubungan ng Etxage Isabela. Hinahanap niya ang mga utas sa bubungan. Pero malayo sa kwentong kababalaghan ang pakay ng matandang ito. Dahil sa paparating na panahon ng tag-ulan, siya ang madalas tawagin kapag may tagas ang bubong ng isang tahanan. Ang kanyang pakay kung punihin ang mga ito. Isinilang at lumaking walang kapansanan si Tatay Rick sa mga bukirin ng Etxage Isabela. At dahil anak ng isang magsasaka, wala sa bokabularyo niya ang salitang paglalaro. Ay dati akong talaga nung bata ako, kasama na ako yung tatay namin. Saan? Sa bukid. Nag-aararo, ako tapas naman ng mga damo sa mga pilapil yung doon ako natuto. At katulad ng maraming binatilyo sa kanilang baryo, dumating ang araw nang napatibok ng isang dalagita ang puso ni Tatay Rick. Ang una ko niyan, niyaya ko nanonood ng sine. Kasama niya yung isang kapatid niyang maliit pa nung. Di sa center, may center doon eh. Ngayon, di na punta kami, di sumama naman. Hindi man naibigay ni Tatay Rick ang langit at mga bituin kay Nanay Marina sa kanilang pagsasama, sinikap naman niyang maging isang matatag na haligi ng tahanan. Mabait, masipag, napakasipag yan sa bukid. Super. Kahit dumadaing na ang katawan, hindi naman sumuko ang puso at isipan ni Tatay Rick pagdating sa paghahanap buhay. Dahilan marahil kaya danasin niya ang pinakamabigat na pagsubok ng kanyang buhay. Trabaho ng trabaho hanggang hindi ko na makayanan at hindi ko na mailusong sa lupa na yan. Hindi ko na kaya talagang may tapak na sumasakit na eh. Ayun na ang umpisa. Anong magagawa natin ay kung isang salop na mga gamot na ganyan na malaking mga tabletas na ubos niyan, ayaw pa rin gumaling. Nung pina-x-ray ko sa kanya, nako, Mr. Ricardo, talagang mapuputol tong paa mo. Bakit po ako? Nasa buto na yung kwan mo. Yung parang hindi pa naman gangrene yun. Pumasok na laro sa buto, parang cancer na ay. Ay, naku, ayaw po niya. Kinagagalitan niya ako. Sabi niya, ikaw naman na matanda. Putol na lang ng putol ang gusto mo. Gusto kong mabuhay ka. Ako naman sa kanya. Taong 1993, cancer ang naging kalaban ng kanyang kaliwang hita. Ang hindi niya alam, pagdating naman ng taong 2000, gangrene naman ang kakain ng kanyang kanang hita, dahilan para putulin din ito.
Gusto ko nang magpakamatay. Wala naman ako mahanapan ng insecticide dito noon. Tinago naman pala lahat. Naisip ko talaga parang inutil na ako. Hindi na ako mabubuhay ako at saka lalo na itong mga pamilya ko ako. Para sa kahit na sinong nilalang, isang kakampi ang agad nating tinatakbuhan sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Dito rin humugot ng pag-asa si Tatay Rick. Parati rin siyang nasasabihan sa ministro yung salita ng Diyos na ganito. Ayun, nabuhayan siya ng loob. Sa ngayon, may kanya-kanya ng pamilya ang 5 anak na babae ni Tatay Rick. Kaya naman, nagtutulungan na lamang ang mag-asawa na itawid ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Magagadgad siya, ako naman magsusuma ng hapon pagdating ko maglaba. Sa umaga, i-deliver ko, mamamalengke na rin ako. Dadating na naman ako, nakagadgad na naman siya, magsusuma na naman ako. Nagpitsi-pitsi ako noon, yung puto ba? Kasi hiniram ko naman yung steamer. Nung kinuha na nung kapatid ko. Gusto ko nga bumili nga ngayon eh. Ngayon nga lang naman ako mag-umpisa na magsuma dahil 4 na taon ako naglabandera na nag-stay in. Biro naman sa amin ni Tatay Rick, kung kailan siya nalumpo, lalong dumami ang alam niyang trabaho. Gamit ang mga segunda manong kasangkapan, si Tatay Rick, isa ng self-proclaimed handyman. Yung tama, yung pamain namin kako, huwag mong mawalan ng pag-asa, ikaw sa akin. Ayun, nung naumpisan ko na ito, ayun, dire-diretso na. Sa katunayan, nakapila ang mga project ni Tatay Rick. Kung kumpleto lamang daw siya sa gamit, siguradong mapapalago niya ang pinasok na negosyo. Kaya hindi mawawalan ng tao ng pag-asa sa Panginoon, lalong-lalo na sa Panginoon. At talagang ituro ka pala ng Panginoon ang gagawin. Kaya ito, na ang nangyayari sa akin, buhay, hanggang dito na ako siguro pumatay. Madaling isisi sa kamalasan ang hindi pagkakaroon ng magandang buhay. Madaling magbukbok sa isang tabi at huwag nang harapin ang mga pagsubok na tila wala ng katapusan. Pero, papaano natin ito gagawing rason para sumuko na lamang kung may mga taong tulad ni Tatay Rick na hindi napuputulan ng pag-asa at pananampalataya? Wish ko lang sa aming pagbabalik, o Tatay Rick at Nanay Marina, naway mapawi ang inyong pangungulila ng mga regalong hiniling ng apo nyo para sa inyo. Ganda-ganda nga na po. At mamaya, Parang sinabi ko po sa sarili ko, obligasyon ko na po yun. Parang hindi ko na kailangan, hindi ko na pwedeng itigil. Kasi po feeling ko hindi kami mabubuhay pag hindi ka kumilos sa buhay namin na ganito. Ngayon kami po ng kapatid ko gumagalaw dito sa bahay. Nakapaglakad